Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo magpurit magpasalamat sa ating Panginoon Diyos. Silingin natin ang tulong ng Mahal na Birheng Maria upang tayo patuloy niyang ilapit sa kanyang anak na si Jesus. Idas natin ang ating mga pansariling panalangin, intensyon sa ating pagdiriwang. Alalahanin natin lalo higit ang mga naging biktima na nakaraang sunog nitong nakaraang araw. Upang tayo lahat ay maging karapat-dapat sa ating pagdiriwang, ating pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinugo ng Panginoon kay David si Propeta Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may dalawang lalaki, mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman, samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Pinapangko niya itong parang anak na babae, isinasalo sa pagkain at pinaiinom. Minsan, may manlalakbay na naging panauhin ang mayamang nabanggit. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kanyang kinuha. At iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Napasigaw sa galit si David. Naririnig tayo ng Panginoon. Ang taong iyo'y dapat na mamatay. Kailangang magbayad siya ng 4 na ibayo sa kanyang ginawa, sapagkat inapi niya ang dukha. Sinabi agad ni Nathan kay David, "Kayo ang lalaking iyon.
Ito ang sinabi sa inyo ng Panginoon. Yamang ako'y itinakwil mo at kinuha mo ang asawa ni Urias. Tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ng Panginoon, pagkakagalitin ko ang iyong sambahayan, sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa, at sisipingan sila kahit araw. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang parurusahan at makikita ng buong Israel. Sinabi ni David kay Natan, tunay akong nagkasala sa Panginoon. Sumagot si Natan, kung gayoy, pinatatawad ka na niya at hindi ka mamamatay. Gayon may yamang nilapastangan mo ang Panginoon, ang magiging anak mo ang mamamatay. At umuwi na si Natan. Tulad ng sinabi ng Panginoon, ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit ng malubha. Dumalangin si David para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng sako at nag-ayuno. At sa lupa na nahiga ng gabing iyon, lumapit sa kanya ang matatanda sa palasyo at hinimok siyang bumangon. Ngunit tumanggi siya. Aayaw rin niyang kumain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak ng dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ingatan mo ako, Diyos ko manunubos. Ang pagliligtas may galak kong ibabanto. Turuan mo ako makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang lahat po ay magsitayo. At buhay at ang katotohanan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, habang nagtatakip silib na, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malaking at malakas na unos, hinampas na malaking alon ng bangka, ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad, Guro, anila, di ba ninyo alintana, lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil, at sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?
Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Noong pong nakaraang linggo, isinagawa yung ika-10 Philippine Conference on New Evangelization sa Manila. At ang pinakang tema ay ang synodality na pinagsusumikapan ng simbahan na buuin para sa buhay ng simbahan. At ang pinakang tema po ay itong nasa unang bahagi ng ating Ebanghelyo. Tumawid tayo sa ibayo. Ito yung paanyaya ni Jesus sa kanyang mga alagad matapos na siya ay magpagaling, mangaral sa isang lugar. Pero nag-anyaya si Jesus na tumawid patungo sa kabilang ibayo upang magpatuloy ng kanyang gawain. Tila sinasabi ni Jesus, hindi lamang dito tayo, kung hindi tayo ay kailangan din sa ibang lugar. Ito rin yung tila karanasan ni Moises, kung inyo pong maalaala, ng Transfiguration. Matapos na si Jesus ay magbagong anyo, ang sabi ni Pedro, habang nakikita niya si Jesus, si Moises at saka si Elias, dito na lamang po tayo. Pero ang paanyaya ni Jesus, sila ay bumaba sa kapatagan upang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Isang tukso sa atin na dito na lamang tayo at huwag na tayong umalis kung saan tayo maaluan o kung tapos na ang isang gawain. Huwag na tayong umalis sapagkat nakakapagod din, sapagkat marami pa ring sakripisyong inaasahan. Pero ito ang hamon ng synodality o ng simbahang naglalakbay ng sama-sama. Maraming nangangailangan pa na kinakailangan pa nating puntahan, na kinakailangan pa nating tulungan. Mga taong nangangailangan na sila ay ituwid sa buhay, isama sa paglalakbay patungo sa Panginoon. At mahirap sapagkat kapag ikaw ay nagsisikap na gumawa para sa Panginoon, katulad ng karanasan ng mga alagad, madaming mga pagsubok, madaming malalakas na alon, madaming malalakas na hangin, katulad ng kanilang naranasan. Pero sa ating pagsisikap na tumawid tayo sa ibayo para ipagpatuloy ang pagpapahayag ng kaharian ng Diyos, ipinapaalaala sa atin na kasama natin si Jesus. Si Jesus na nagsasabi sa mga ganitong alon at hangin, natigil at tumahimik. Kapag kasama natin ang Diyos, anumang mga pagsubok, anumang mga hadlang na nakaamba sa atin para hindi maipagpatuloy ang anumang gawain na karaniwang nagbibigay sa atin ng discouragement, si Jesus ang ating kakapitan, ang Diyos ang ating aasahan. Kaya patuloy po tayo sa pagtawid sa kabilang ibayo upang ipagpatuloy ang gawain ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating pagsisikap na siya'y ipakilala, siya'y dalhin sa ating kapwa. Huwag matakot sapagkat kasama natin ang Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Mga kapatid, sinusunod maging ng hangin at alon ang anak ng Diyos. Mulat sa katotohanan ito, tayo manalangin na may pagtitiwala para sa kapayapaan sa napakagulong daigdig ng ating tugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating simbahan, naway gabayan ng Panginoon
lalo na sa malalaking alon ng pagsubok na nagbabantang sumakop dito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga nagkakagulong bansa naway walang hinawang maglingkod para sa kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mandaragat, namamalakaya at lahat na may kabuhayan sa karagatan, naway mapanatili sila sa kaligtasan sa pamamagitan ni Maria, ang tala ng karagatan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may kapansanan at yaong mga may pabalik-balik na karamdaman, naway makatagpo ng kapayapaan sa mapagpagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway maranasan nila ang walang hanggang kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makalangit na Ama, gawin nawa kaming dalisay na mga pagsubok at kaguluhan na dulot ng unos sa aming buhay. Magdulot nawa ito ng kapayapaan sa aming kaluluwa, hiling na ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ang lahat po ay magsitayo. Nalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang maraming lumikha ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na inuluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang malaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bugod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng talang-dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ganung banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisa ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ng kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Melrey na aming obispo at ng Talang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan at paginabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa na mga apostol, ni San Fernando at ang lahat ng mga banal, na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal, papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Ang lahat po ay magsitayo. Taglayang pag-ibig sa Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan
sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikaran dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sanayan mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo, At sumaiyo rin. bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, iawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo ang kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihanda po natin ang ating sarili sa pagtanggap ng banal na komunyon.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkasalo namin sa Banalapay Kinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagkaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kaniya ay magpagindapat na aming paglingkuran ng pagganap sa kalumong kaligtasan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.